Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Na-trigger si Ancestor Zong sa kanyang narinig, alam na ng mga ito na siya ay isang great cultivator, kaya ang pangahas naman daw ng mga itong pigilan siya. Talaga raw bang iniisip ng mga itong siya ay natatakot na patayin ang mga sundalo ng isang immortal dynasty nang biglang dumating si Zong Ziming? Umano'y nagawa niya ng ma-torture ang ilan sa kaluluwa ng mga taong nakasuot ng itim gamit ang secret technique ng Yin at yang nagawa niyang matukoy ang tunay na identities ng mga iyon. Ang mga iyon ay ibinulong niya kay Ancestor Zong. Hatugon ni Ancestor Zong, mukhang sinusubukan daw ng mga iyong mamatay. Nang biglang dumating na rin si Chen Fan, nagtanong kung sino ang nang-ahas na i-violate ang foundation ng kanyang Baekhyong. Hay, buntong hininga ni Ancestor Zong, umano'y late na ang pagdating niya upang maprotektahan si Chen Huaiyan. Tumingin si Chen Fan sa captain, nagsabing kailangan niya ng paliwanag. Si Chen Huaiyan ay hindi pa patay, nasaan ito? Sumagot ang captain na ito ay ligtas na ligtas. Ito ay inimbita ng kanyang first disciple patungo sa bahay ng City Lord. Idinagdag ni Ancestor Zong na para naman sa mga attackers, mayroon silang ginawang kaunting deduction sa kanilang side at siya ay natatakot na, ngunit hinilalang palabas ni Chen Fan ang kaluluwa ng tatlong mga nasa body bag at nagsabing siya na mismo ang personal na magtatanong sa mga ito. Ngayon pasigaw na saad niya sa mga kaluluwa, sabay release ng pressure magsalita ang mga ito. Napasigaw ang isa sa sakit, nagmakaawang pakawalan sila nito. Sinabi ng isa na siya ay inosente, siya ay isa lamang mercenary, at sinabi naman ng isa pa na ang nagpadala sa kanila ay ang first young lady ng Chu family. Binigyan sila nito ng utos na itago ang kanilang mga identities at patayin ang mga tao ng Chen Dojo. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Chen Fan, dinurog ang core ng tatlo at nagsabing deserve ng Chu family na mawasak. Sinabihan niya ang tatlo na manatili rito at tumulong sa mga survivors na linisin ang kalat dito, agad na lumipad paalis. Sinabi ng captain na iyon ay ang direksyon ng bahay ng City Lord. Sundan nila ang taong yun, na agad namang sinang-ayunan ng kanyang mga tauhan. Nagtanong si Zong Ziming sa Ancestor kung susunod ba sila. Hindi mariing tugon ni Ancestor Zong, ayaw niyang mag-intervene hanggat hindi siya sinasabihan ni Chen Baekhyun, hanggang sa ito ay hindi magkautang sa kanya ng tunay na pabor. Pagdating ni Chen Fan sa residence ng City Lord ay agad siyang nagpakawala ng sigaw na i-handover ng mga ito si Chen Huaiyan. Agad na lumabas ang guards at nagkaroon ng formation. Ang taong ito ay si Ma Wanjun, ang first disciple ni Grandpa Chen at squad captain ng 25th Squad ng Black Demon Army ng Tedu Star Province. Nagsabing tama ang master niya, ito ay pupunta rito sa lalong madaling panahon, ngunit nag-release lang ng energy si Chen Fan, nagsabing pigilan siya ng mga ito o i-handover ang kanyang grandpa. Ang mga ito ay mayroong karapatang mag-decide para sa kanilang sariling buhay at kamatayan. Chen Baekhyun, bungad ni Ma Wanjun, umano'y ang master ay ayos lang, maaari naman daw itong pumasok upang ma-confirm. Bakit kailangan pa nitong makipag-away? Mukhang ito raw pala ay napaka-bata pa at napaka-magagalitin. Alright, tugon ni Chen Fan, ngunit kung ito raw ay mayroong kung anong binabalak, hihiwain niya ito gamit ang kanyang espada at nagsimula ng humakbang kasabay ni Ma Wanjun. Saad ni Wanjun, makalipas ang ilang sandali umano'y walang ambush dito. Ito raw ay masyadong nag-iisip, ano ito raw ba ay nagsasuffer mula sa paranoid delusions? Siya ay binigyan lang ng orders na imbitahan ng master sa palace ng City Lord upang magkaroon ng discussion. Ito raw ay masyadong napaka-nervyoso at ilang sandali lang ay narating na nila ang kinaroroonan ng dalawa. Oy, Divine Lord Chen, bungad ng City Lord, narito na raw pala ito, bakit hindi nito sinabi sa kanya? Maaari niya raw sana itong salubungin sa labas upang magbigay ng pagbati, sabay tawa habang sinuri naman ni Chen Fan ang kanyang grandpa. Nagtanong si Grandpa Chen kung kamusta ang Chen Dojo. Sumagot si Chen Fan na mayroong ilang casualties. Naroon na ang Zong family upang linisin ang mess, mas nag-aalala raw siya patungkol sa kaligtasan nito. Hahatugon ni Grandpa Chen, wag daw itong mag-alala, ayos lang siya. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na mukhang ang kanyang grandpa ay hindi restrained o kaya naman nasaktan, gayunpaman talaga raw bang ang mga higher ups ng Jin Dynasty ay nang ahas na gamitin ito upang i-blackmail siya?
Master saad ni Wanjun ngayon maaari na raw ba nitong i-persuade ang Divine Lord Chen na ito, ngunit sumagot lang si Grandpa Chen na hindi siya ang master nito. Master dagdag ni Wanjun umano'y ang loyalty at righteousness ay hindi nakukuha sa parehong pagkakataon, siya ay nasa ilalim ng orders ng Immortal Monarch at ang kanyang oras ay limitado lang, kaya hindi niya na nagawa pang mailigtas ang buhay ng kanyang mga brothers at sisters pati na ang buhay ng mga outer disciples ng Chen Dojo kaya sana maintindihan daw siya nito. Idinagdag na kapag nakapag-settle ang kanilang Chen Dojo sa Tedu Star Province makakakuha sila doon ng napakaraming mga talented na mga disciples kagaya na lang ni Xinghe kaya wag na raw itong mag-alala pa patungkol sa pagkamatay ng mga mediocre na mga disciples na iyon. Wanjun saad ni Grandpa Chen inakala niya raw noong makakabuti para rito na sumali sa army upang patalasan ang skills nito ngunit mukhang siya raw pala ay nagkamali. Hindi niya alam kung ano ang pinagdaanan nito at ayaw niya na ring alamin pa, wag na raw siya nitong tatawagan pang master hindi niya ito kikilalanan. Okay tugon ni Wanjun so ito raw pala ay galit pa rin, kung ganun bilasan na nito Ekta na ito agad sa business. Gayunpaman nagtanong lang si Grandpa Chen kay Chen Fan kung mayroon na ba itong clue patungkol sa mga iyon bilasan na raw nito at hanapin ang mga iyon. Master sigaw ni Wanjun umano'y mali ang ginagawa nito ang dapat nitong gawin ay ang i-persuade si Chen Baeksuan na sumama sa kanya patungo sa Tedu City upang ma-carry out niya ang order ng Immortal Monarch. Ngunit sumagot lang si Grandpa Chen na maaaring tumungo si Chen Fan kahit saan niya gusto nitong gamitin siya upang i-threaten si Chen Fan, iyon daw ay imposible. Kung ganun tugon ni Wanjun kung ganun wag siya nitong sisihin. Pinigilan ni Chen Fan si Master Chen at tinanong si Wanjun kung ano ang ginawa nito sa kanyang grandpa. Hahatugon ni Wanjun sabay labas ng kung anong item hindi na nakapagtataka na hindi nito napansin after all ito ay isang hamak lang na Yuanying cultivator, at ang spell na ito ay kinast mismo ng Immortal Monarch ng kanyang Great Jin Dynasty. Kahit na gumamit pa ito ng Divine Sense at mag-sweep ng 10,000 beses ito ay hindi nito madedetect. Kaya kapag hindi ito sumama sa kanya patungo sa city dudurugin niya ang Jade Token na ito, at kasabay nung madudurog ng instant ang nascent soul ng Master gayunpaman ang pagkakamali ni Wanjun ay ang kanyang katangahan na i-display ito sa presensya ni Chen Fan bigla na lang mayroong lumipad na finger art patungo sa kanya na siyang pumutol sa kanyang braso nagcast ng isa pang teknik si Chen Fan, hinila ang Jade Token palapit sa kanya sabay sabing ang suwail na disciple ay kailangang matuto ng leksyon. Sigaw ni Wanjun at tinawag ang kanyang mga sundalo, ibinigay ni Chen Fan ang Jade Token sa kanyang grandpa. Wanjun saad niya umano'y hindi niya sinabi ritong hindi siya sasama sa city kaya bakit kailangan pa nitong gawin ang bagay na ito raw ay masyado pang napakabata at magagalitin. Good sigaw ni Wanjun kung ganun tumungo na sila doon. Xiao Fan sambit ni Grandpa Chen mayroon dong mga sabi-sabing tinataglay nito ang untold technique ng isang reincarnated cultivator kaya sa tingin niya iyon ang dahilan kung bakit hinahanap ito ng Immortal Monarch. Siya ay natatakot na, Grandpa tugon ni Chen Fan umano'y wala itong dapat na ikatakot siya ay mayroong sariling plano siya na ang bahala patungkol sa bagay na ito at umalis na nga sina Chen Fan patungo sa Tedu Star Province kasama si Wanjun at ang hukbo nito. Mula doon ay lumipat ang eksena sa mismong palas ng Immortal Monarch, kung saan sumalubong sa kanila ang individual na ito. Pakiusap bungad ni Wanjun inform daw nito ang general, siya na si Wanjun ay nagawang madala rito si Chen Baeksuan. Ano tugon ng individual gusto nitong i-claim ang credit, agad na yumukod si Wanjun siya raw ay hindi magtatangka ginawa niya lang ang kanyang best para sa Great Jin Immortal Dynasty ito ay kanyang obligasyon. Sinabi ng individual na matuto itong lumugar, kung ganun tugon ni Wanjun siya raw ay aalis na. Nagbigay ng utos ang individual sa mga guards na buksan ang pinto, Chen Baeksuan saad niya pumasok na raw ito sa loob ito ay matagal nang hinihintay ng Immortal Master. Humakbang patungo sa loob si Chen Fan patungo sa isang partikular na silid, kung saan bumungad sa kanya ang Immortal Monarch. Nandito ka na reincarnated Chen Baeksuan bungad niya sa pamamagitan ng telepathy. So tugon ni Chen Fan ito ang master ng Great Jin Dynasty, ang Immortal Monarch. Gamit ang kung anong teknik ay lumipad patungo kay Chen Fan ang kung anong bagay, sinabi ng Immortal Monarch na maupo ito.
Sinabi ni Chen Fan na bago niya pa man ito makita ay may duda na siya at ngayong nakita niya na ito mukhang tama raw pala ang kutob niya, ang katapusan nito ay nalalapit na. Oo, tugon ng Immortal Monarch, umano'y nasa mga 100 taon na lang ang itatagal niya kaya Chen Baixun, siya raw ay nakikiusap na siya ay mailigtas nito. Mag-1,000 taon na mula nung siya ay makapasok sa Void Returning Realm ngunit hindi niya makita ang entrance ng Dao Fusion, nakita niyang malapit na ang kanyang oras kaya nawalan na siya ng pag-asa. Gayunpaman mayroong boses mula sa kadiliman ang nangusap sa kanya. Mayroong isang individual na makakapagbigay sa kanya ng chance at ang individual na tinutukoy ng boses na iyon ay walang iba kundi ito. Hatugon ni Chen Fan, ano gusto raw ba nitong ituro niya ang paraan ng reinkarnasyon? Oo, tugon ng Immortal Monarch, at kapalit nun ay maaari niyang ibigay ang lahat ng kanyang mga kayamanan, mga magic treasures, mga immortal medicines, at maging ang buong Great Jin Dynasty. Sumagot si Chen Fan na inaamin niyang ang temptation sa offer nito ay napakatindi. Gayunpaman siya ay natatakot na hindi niya ito matutulungan patungkol sa bagay na ito. Nagtanong ang Immortal Monarch kung ito ba ay dahil sa ang sinseridad niya ay hindi sapat, o kaya naman ang presyo ng kanyang offer ay hindi sapat. Sumagot si Chen Fan na not to mention ang ginawa nitong pag-threaten sa kanyang kadugo. Well, to be honest, siya ay aksidente lang na na-reincarnate pagkatapos niyang marating ang transcend tribulation sa kanyang nakaraang buhay kaya talagang hindi niya ito matutulungan. Ano sambit ng Immortal Monarch sa kanyang pagkabigla na gawa nitong maabot ang transcend tribulation sa kanyang nakaraang buhay, kung ganun perhaps maaari siya nitong matulungan na maka-breakthrough patungo sa realm ng Dao Fusion. Siya nga pala ang transcend tribulation ay ang huling realm bago marating ang ganap na immortalidad at mag-ascend patungo sa upper realm na nangangahulugang sa universe na ito sa kanyang nakaraang buhay. Si Chen Fan ay ang naging pinakamalakas higit pa sa kanyang master na isang Dao Fusion cultivator at Grand Elder ng True Martial Immortal Sect at kilala bilang Immortal Kangqing Immortal God, Strongest Immortal at iba pang mga bansag. Ito ay ang pinakamalakas na cultivator ng buong universe sa kasalukuyan at sa nakaraang buhay ni Chen Fan hanggang sa siya ay tuluyan ng masurpass ni Chen Fan sa loob lang ng mahigit sa 400 taong cultivation. Gayunpaman ang bagay na ito ay hindi big deal sa Immortal Monarch since ang bagay na iyon ay naganap sa hinaharap walang kaalam-alam ang lahat kung sino ba talaga si Chen Fan. Nakiusap ang Immortal Monarch na siya ay tulungan ni Chen Fan na ngakong ibibigay niya ang lahat ng gusto nito, tulungan lang siya nitong maka-breakthrough. Hatugon ni Chen Fan tulungan itong mag-breakthrough para madali lang siya nitong madudurog kapag nakatapak na ito sa realm ng Dao Fusion, natitiyak niyang hindi ito kikilala ng pabor sa isang individual na mahina sa kanya, at hindi nito tolerate ang isang batang mayroong kakayahang maabot ang transcend tribulation. Tama raw ba? Hindi tugon ng Immortal Monarch, umano'y kapag tinulungan siya nito isinusumpa niya sa kanyang kaluluwa na hindi niya babawiin ang salitang binitawan niya ngunit sumagot lang si Chen Fan na kung ito ay isang equal deal hindi na sila magpapatuloy pa sa pag-discuss gayunpaman sa kasamaang palad. Alam niyang nagpapanggap lang ito upang please siya ngunit ang totoo. Iniisip nitong siya ay walang pagkakataong makatanggi. Iniisip nitong dahil sa ilang realms na pagitan ng cultivation level nila madali lang siya nitong masisin through. Chen Baixun, giit ng Immortal Monarch, umano'y ayaw niyang isarado ang posibilidad ng pagkakaroon nila ng magandang relationship kaya siya ay umaasang ito ay maniniwala sa kanyang sinseridad. Hatugon ni Chen Fan sabay talikod, gusto nitong ipakita ang kanyang sinseridad, kung ganun bibigyan niya ito ng tsansa. Sa ngayon ay kailangan niya munang umalis upang edil ang ilang mga mahahalagang bagay. Ipinapangako niyang babalikan niya ito pagkalipas ng 50 taon, kapag ito ay nakahandang maghintay. Paniniwalaan niya ang sinasabi nitong sinseridad. 50 taon, tugon ng Immortal Monarch sa patanong na tono. Nasa 100 taon na lang ang itatagal niya tapos gusto pa siya nitong paghintayin ng 50 taon. Ang Apollo Dynasty ay nagpakita na ng motibo ng pagpapalawig sa kanilang mga teritoryo kaya kahit na maghintay pa siya ay natatakot na hindi niya magagawang makaligtas sa mga iyon. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na ang bagay na iyon ay walang kinalaman sa kanya subalit maaaring ito rin daw ay opportunity para rito na maka-breakthrough. Ang pag-risk ay isa ring opportunity at nagsimula ng humakbang. Teka lang, sigaw ng Immortal Monarch sabay release ng matinding divine energy. Halingon ni Chen Fan, ano ito raw ba ay titigil na sa pagpapanggap?
idinagdag ng Immortal Monarch na siya ay ang Lord ng Great Jin Dynasty, isang cultivator na nasa peak na ng Void Returning level. Half step na lang bago tuluyang marating ang Dao Fusion Realm, kaya binibigyan niya ito ng utos na i-hand over sa kanya ang paraan ng reinkarnasyon o kaya naman paraan upang mag-breakthrough ngayon din. Hatugon ni Chen Fan, inaasahan niya na wrong mangyayari ang sitwasyon na ito kaya sinadya niyang i-reveal ang sekreto ng kanyang reinkarnasyon. Well, ngayon maaari pa raw siyang mag-reveal ng ilang mga facts patungkol sa kanya nang ito ay tuluyang malamo ng inggit siya ay mayroong kakayahang dalhin ang Yuanying o Nascent Soul ng Immortal World, hawakan ang mga immortal weapons at ang kapangyarihan ng First Yuan. Samantalang ito ay isa lamang exhausted na Void Returning Cultivator. Mayroon daw bang bagay na mayroon ito na dapat niyang ikatakot at agad na nagpakawala ng isang slash gamit ang putol na espada, ngunit nagawa itong ma-deflect ng Immortal Monarch gamit ang kanyang buhok. Hasambit ng Immortal Monarch, lumalabas na mukhang nung ito raw pala ay na-reincarnate nagkaroon ito ng brain damage, na nakalimutan na nitong ang agwat sa pagitan ng isang Yuanying at Void Returning Cultivator ay napakalayo. Umatake at idinagdag na imposible na mapunan niya ang gap na iyon gamit ang anumang magic weapon o kahit na ano pang teknik. Sinalubong ito ni Chen Fan gamit ang isang sword slash, at nagpalitan ng isa pang atake ang dalawa. Not bad, saad ng Immortal Monarch. Kung ganun magpatuloy raw sila, titingnan kung magagawa ba nitong maprotektahan ang kanyang sarili mula rito, sabay summon ng mga misteryosong nilalang sumugod patungo kay Chen Fan. Well, pangising sambit ng ating bida, that's good, nag-counter gamit ang kapangyarihan ng 6 Ancestor Demons. Disgusting, saad ng Immortal Monarch, sabay summon ng Heavenly Spear, umatake at nagsabing ito ay mayroong mahusay na sandata, ngunit ang agwat sa pagitan ng cultivation level nila ay napakalaki. Tinamaan sa katawan si Chen Fan, tumilapon, nagkaroon ng pagsabog. Sinabi ng Immortal Monarch na aminin na nito ang pagkatalo at hahayaan niya itong mabuhay. Wag na raw nitong hintayin na wasakin niya pa ang katawan nito at i-torture ang kanyang kaluluwa. O tugon ni Chen Fan, sabay activate sa kanyang elemental chi. Gulat na sambit ng Immortal Monarch ang breath na ito. Nagtanong kung ito ba ay nagmula sa 5 Elements Immortal Sect, o ito ang hinahanap ng mga iyon. Well, kahit na alin pa doon sa huli ay mapapasa kanya pa rin ang lahat ng skills na mayroon ito. Sinalubong ni Chen Fan gamit ang isang palm technique at nagsabing mukhang inilalabas na nito ang kanyang totoong kulay, yumanig ang buong paligid sa tindi ng impact. Sinabi ng Immortal Monarch na mula sa malayo't malabong alaala sa isang foolish monk na lumalabas na kanyang adoptive father, siya ay palaging napagsasabihan dahil sa hindi pagkakaroon ng pasensya at hindi pagdadahan-dahan sa mga bagay-bagay. Subalit siya ay mayroong napakahusay na talent at abilities, kaya bakit niya naman daw ba kailangan ang pasensya? Makukuha niya ang lahat ng bagay gamit ang kanyang buong kapangyarihan. Humabat kumapal pa ang kanyang buhok, nag-infuse ng mas matinding chi, binabalak na ipulupot ang kanyang buhok sa buong katawan ni Chen Fan, na gawang makapag-cast ni Chen Fan ng Azure Dragon Formation bago tuluyang bumalot sa kanya ang buhok ng Immortal Monarch. Shen Baeksuan, saad niya kahit na mayroon pa raw itong ability na i-reshape ang kanyang katawan, hindi naman ito magkakaroon ng space upang magawa iyon. Ang ginagawa nito ay parang pagsipa lang sa tali. Mukhang hindi raw pala talaga nito alam ang kanyang lugar, nagkaroon ng pagsabog. Gayunpaman, nagawang ma-activate ni Chen Fan ang kapangyarihan ng kanyang Yuan Flower at nagpatuloy sa pag-release ng energy. Napakalabo, saad ng Immortal Monarch, kamanghamanghang kapangyarihan. Gamit ang kapangyarihan na ito siya ay madali lang na makaka-breakthrough sa realm barrier, kaya ito raw ay ibigay nito sa kanya sabay summon ng sibat sumugod. Ngunit kinuha lang din ni Chen Fan ang kanyang espada at sinalubong ito ng direkta. Imposible, sambit ng Immortal Monarch, umano'y kahit na mayroon pa itong napaka-pure na essence ang kasalukuyan nitong cultivation ay nasa Yuanying level lang. Sumagot si Chen Fan na ang agwat nila pagdating sa quality ay sapat na upang patayin ang agwat sa pagitan ng kanilang mga cultivation realms. Umatake na agad namang iniwasan ng Immortal Monarch, muling umatake gamit ang Flying Immortal. Nagawa itong masangga ng Immortal Monarch, ngunit nakaramdam siya ng takot nang makitang may paparating na namang mga flying swords. Agad na binalot ng buhok ang kanyang buong katawan, ipinirform ang Immortal Dynasty Array, nagtagumpay sa pag-deflect sa paparating na atake. Napangiti ang Immortal Monarch, sinabihan si Chen Fan na hindi nito kaya ang kanyang Immortal Dynasty Protective Array, at nagpatuloy sa pagyayabang.
Hasambit ni Chen Fan maaari raw nitong maloko ang iba ngunit siya ay napaka-imposible nitong maloko, ang ginawa nito ay isa lamang ilusyon ng protective array. Idinagdag na ang hari ay wala ng ibang halaga bukod sa pagiging instrumento para sa survival ng kanyang mga tao, paano naman daw ba magiging posible na maaari mong ilagay ang isang Great Galaxy Protective Array sa cart bago ang kabayo? So sinasabi raw ba nitong dinidisregard nito ang lahat ng kanyang nasasakupan para lamang maprotektahan ang kanyang sarili? Nagpakawalan ng isang divine art na pasigaw ang Immortal Monarch, wasak ang physical na katawan. Sinubukang sumibat ng kanyang core ngunit sinabi lang ni Chen Fan na siya na si Chen Baixuan ay hindi lang sa hindi ito hahayaang makatakas, igugugol niya rin ang natitirang parte ng kanyang buhay sa paghihiganti. Iniisip daw ba talaga nitong makakatakas ang kaluluwa nito mula sa kanya? Idinagdag na ang laman nito ay isa lamang kasangkapan upang e-test ang kapangyarihan ng kanyang Soul Blade pagkatapos mag-advance, pinakawalan ng kanyang Soul Blade patungo sa nagbabalak tumakas na core ng Immortal Monarch. Hindi sigaw ng Immortal Monarch, umano'y siya ay ang Void Returning Cultivator ng kalangitan ng kanyang soul power ay napaka-immense, hindi niya raw ito matatanggap. Ngunit hanggang hindi na lang ang magagawa niya dahil tuluyan nang winasak ni Chen Fan ang kanyang core. Mula doon ay lumabas si Chen Fan kung saan nag-aabang ang napakaraming bilang ng mga Black Demon Army, nagsabing ang Immortal Monarch ng mga ito ay namatay na sa kanyang mga kamay. Ano ang mga ito raw ba ay mga ngahas na pigilan siya, ngunit lumuhad lang sa harap niya ang buong Black Demon Army, sumumpa ng katapatang pagsisilbihan ang bagong ruler ng Great Jin Dynasty, ang kanilang bagong lord na si Chen Baixuan. Hasambit ni Chen Fan nagtanong kung sigurado ba ang mga ito. Sumagot ang isang squad captain na ang Immortal Dynasty ay hindi magtatagal kahit na isang araw lang ng walang master, dahil kapag nagkaganon ang kanilang Great Jin Dynasty ay mahuhulog sa walang katapusang digmaan, ang lahat ay mag-aagawang makuha ang posisyon na Immortal Monarch. Sabay-sabay na idinagdag ng lahat na kaya para sa kapakanan ng kanilang dynasty pakiusap kunin ito ang trono, alright, tugon ni Chen Fan. Ang balita patungkol sa bagay na ito ay kumalat na sa mga kalapit na mga Heaven Star Realms. Umano'y mayroon ng bagong Immortal Monarch ang Great Jin Dynasty. Napatanong ang iba kung sino ang bagong Immortal Ruler. Mayroong nagsabing narinig nilang ito ay isang Reincarnated Cultivator, ngunit sa kasalukuyan ito ay isang hamak lang na Yuan Ying Cultivator. Anong Reincarnated Cultivator? Sambit ng iba malamang ito raw ay isa lamang gimmick upang pagtakpan ang kakulangan nito pagdating sa lakas. Lumipat ang eksena sa Immortal Monarch Courtyard kung saan napasabi si Chen Fan na ang mga bolang ito ay ang mga bagay na kailangan niyang i-deal sa ngayon, ito raw ay napaka-annoying. Dumating ang head ng Shu family ng Chanbei Star Province upang magpaabot ng pagbati kay Chen Baixuan, ganoon din ang head ng Lin family ng Tianan Province, at marami pang iba. Sinabi ni Chen Fan na mabuti naman at narito na ang mga ito, ang akala niya raw mamamatay na siyang nakatali sa mga gawain dito. Chen Baixuan saad ng isa nagtanong kung totoo bang pinatay nito ang Immortal Monarch. Tama yun, tugon ni Chen Fan sabay summon sa kanyang Soul Blade na siyang nagpagulantang sa lahat. Hasambit ng isa ito raw ay Spirit Breath ng dating Monarch. Napatanong ang isa kung talaga bang nagawa nitong mapatay ang dating Monarch. Ngunit ibinalik lang ni Chen Fan ang kanyang Soul Blade sa kanyang Divine Consciousness at nagsabing sinadya niyang ipa-withdraw ang buong Black Demon Army upang ang mga ito ay magkalakas ng loob na tumungo rito. Indeed, saad ng mga Patriarch, totoo raw ang sinasabi nito, walang mga Black Demon Army sa loob at labas ng palasyo, wala ring protection array, walang harang sa daan nila papunta rito. Mukhang ito raw ay napaka-confident na kayang-kaya sila nitong e-overwhelm ng mag-isa gamit ang puwersa. Tumayo si Chen Fan at nagsabing ngayon ay ini-a-announce niya ang pag-establish sa Immortal Dynasty, sa Council, sa pamamagitan ng 3 Divine Prince, 7 Chief at 15 mga Ambassadors, at hinihiling niya ang lahat ng mga families na magsanib puwersa, magtulungan para sa kapakanan ng kanilang Immortal Dynasty. Humakbang paibabat, idinagdag na ang 2 bakanteng posisyon para sa Divine Prince, ang isa ay ibibigay niya sa kanyang elder na si Chen Huaiyan, ang isa ay ibibigay niya sa general ng Black Demon Army at ang natitirang bakanteng posisyon ay ipapaubaya niya sa kanilang desisyon. Ano raw ba ang tingin nila kung ganon? Idinagdag sa kanyang isip na hindi siya maaaring makadena rito bilang kasangkapan sa pagdeal sa samut-saring mga bagay.
at ayaw niya ring patayin ang mga local powers na ito na nasa harap niya dahil iyon ay magiging kabawasan sa lakas at kapangyarihan ng Great Jin Immortal Dynasty kaya siya ay umaasang magiging masunurin ang mga ito. Sinabi ng isa na ngunit kapag ka nagsanib puwersa si Chen Huaiyan at ang general ng Black Demon Army hindi raw ba't iyon ay nangangahulugan lang na mapapasailalim sa kontrol ng Chen family nito ang buong council. Dumating yung individual na sumalubong kina Chen Fan nung nakaraan na mapag-aalamang siya palang mismong general ng Black Demon Army. Ano sabat niya sa malakas na boses hindi raw ba kumbinsido ang mga ito sa loyalty ng kanyang Black Demon Army para sa Immortal Dynasty? Lumingon ang isa't sumagot na paano naman daw ba nila ito pagkakatiwalaan kung hindi man lang sumubok ang mga ito na protektahan ang dating Immortal Monarch at napakadali lang nitong umanib sa bagong master. Pakiusap tugon ng General tingnan daw nila ito ng mabuti nang makita nila ng malinaw. Nung ang kanilang Great Jin Dynasty ay inatake ng ibang puwersa inactivate ng dating Immortal Monarch ang kapangyarihan ng Great Formation ng kanilang dynasty upang protektahan ang kanyang sarili imbes na protektahan ang buong Immortal Dynasty, kaya ang individual na iyon ay hindi worthy sa loyalty ng kanyang Black Demon Army, na siyang nagpaisip sa mga family umano'y talaga wrong iyon ay hindi appropriate. So saad ni Chen Fan nagtanong kung ano sa tingin ng mga ito, nakahanda na raw ba ang mga ito ngayong tanggapin ang kanyang proposal. Well ayos lang naman daw sa kanya kung ayaw ng mga ito maaari niya namang ibuhos na lang ang kanyang suporta sa mga bagong families na kikilala sa bagong kapangyarihan. Hahahatawa ni Ancestor Zong pakiusap wag daw itong magalit. Sadyang nagulantang lang sila mula sa labis na impormasyon kaya kung maaari bigyan muna nito ng panahong madigest ng mga narito ang lahat ng mga impormasyon. Old friendsing yang sambit ni Chen Fan makikita ang reaksyon ng ibang mga family heads na pasabi sa kanilang isip na ito ay ang great cultivator ng Zong family ng linyang lumalabas na mukhang mayroon daw palang magandang personal relationship itong dalawa. Mukhang kahit na ito ay hindi magiging kabilang sa tatlong Divine Prince makakakuha pa rin ito ng siguradong posisyon sa Seven Elders na siyang tuluyang magpapaangat sa Zong family. Gayunpaman sinabi ng General na si Divine Lord Chen ay abala sa iba pang mga mahahalagang bagay kaya pakiusap magkaroon na raw agad ng desisyon ang mga ito. Napa-contemplate ang mga patriarch na patanong sa kanilang isip kung magmamatter ba kung sino man ang maging Immortal Monarch kung ito naman ay hindi magpapahina sa kanila. Ito ay isang magandang oportunidad para sa kanilang mga nagmula sa mga remote na star provinces na makapenetrate patungo sa gitna. Kung nagawa nga nitong mapatay ang dating Immortal Monarch paano pa sila? At ilang sandali lang sa pangunguna ni Ancestor Zong ay sabay-sabay na nagpahayag ang lahat na sila'y nakahandang tumalima sa mga orders ni Immortal Monarch Chen. Good to go ni Chen Fan kung ganun magsimula na silang buuin ang First Council ng Great Jin Dynasty. Mula doon ay lumipat ang eksena sa isang partikular na lugar kung saan makikita ang pag-activate ng isang portal. Immortal Monarch Chen sambit ni Chief Lu umano'y oras na upang umalis sila at nagsimula na nga silang maglakbay sa kalawakan lulan sa loob ng isang globo ng enerhiya. Uminom ng tsa si Chen Fan at habang napapatingi napasabi si Zong Ziming sa kanyang isip na ito ay isang Divine Lord noon ngunit ngayon ito ay isa ng Immortal Monarch, umano'y ang pag-angat nito'y napakabilis. Kung ito ba ay magkakagusto sa kanyang sister ba ay magiging asawa ng isang Immortal Monarch? Napatingin kay Chief Lu ito rin daw ba ay magiging asawa ng Immortal Monarch? Hindi raw maaaring tumaas pa ang rank nito kaysa sa rank ng kanyang sister siya ay hindi makakapayag. Mayroon daw bang posibilidad na gusto ni Immortal Monarch Chen ang parehong lalaki at kababaihan? Teka lang paano naman daw ba siya ang kanyang magiging papel nang bigla siyang binuhusan ng tsaa ni Chen Fan. Umano'y kapag nagpatuloy pa ito sa pag-iisip ng nonsense itatapon niya ito pabalik sa Zong family, at hahayaang pag-alitan ni Zong Xingyang sa susunod na 180 taon. Humingi ng tawad si Zong Ziming Immortal Monarch siya raw ay nagkamali, idiot sambit ni Miss Zong Yaoyao at napapigil naman ng tawa si Chief Lu. Idinagdag ni Zong Ziming na sadyang ito pa raw ang unang pagkakataon na makakalabas siya mula sa teritoryo ng Great Jin Dynasty, kaya siya raw ay medyo nakakaramdam ng nerbiyos. Well sabat ni Chief Lu na titiyak niya rong iyon ay naiintindihan ni Immortal Monarch Chen, kaya ito ay hindi niya ipinatapon mula sa starship kaya wag daw itong makaramdam ng kaba dahil although ang lahat ng mga galaxies ay mayroong pagkakaiba,
ang lahat ng mga tao't lugar ay pareho lang. Nagtanong si Chen Fan kay Zhong Ziming kung bakit nito binibigyan ng distress ang kanyang sarili. Maaari naman daw nitong pagmasdan na lang ang napakalawak na karagatan ng bituin sa harap niya at tingnan pabalik ang kanyang sarili, cultivate ang kanyang consciousness at i-improve ang kanyang realm. Indeed, tugon ni Zhong Ziming, salamat daw sa payo nito. Immortal Monarch, saad ni Chief Lu. Makalipas ang ilang sandali umano'y sila ay titigil sa Interstellar Transit Station maya-maya upang i-refuel ang kanilang starship bago sila magpatuloy sa kanilang paglalakbay, at mayroong isang bagay na nangangailangan ng atensyon nito. Sumagot si Chen Fan na alam niya ang ibig nitong sabihin. Idinagdag ni Chief Lu na talaga raw palang ito ay isang tunay na reincarnated immortal. Ito ay napaka-knowledgeable at ilang sandali pa ay bumaba sila sa transit station ng Eternal Darkness. Dito ay sumalubong sa kanila ang isang babae. Nagtanong kung saan sila nagmula at saan sila pupunta. Sumagot si Chief Lu na sila ay nagmula sa Great Jin Dynasty at sila ay tutungo sa Void Heaven's Land. Hatugon ng babae, so ang mga ito ay mga cultivators, na siyang umagaw sa atensyon ni Chief Lu. Nagtanong kung marami bang mga taong nagmula sa Immortal World ang tumungo rito. Kailan lang. Nagtanong kung mayroon ba itong impormasyon. Hatugon ng babae, refill plus dakang fee at service fee kung i-convert sa spiritual stones ng Immortal Cultivation World. Ang total amount ay 40,000 Supreme Quality Spirit Stones. Nag-abot ng storage ring ang babae kay Chief Lu. Ilagay daw nito rito. At ganoon na nga ang ginawa ni Chief Lu. May iniabot na supot ang babae. Well, kung ganun sasabihin niya na, nagturo sa isang partikular na direksyon. Nagsabing mayroong magaganap na martial art auction sa lugar na iyon sa susunod na araw. Iyon ay isang napakalaking kaganapan. Maraming mga immortals ang gustong i-take advantage ang special environment na mayroon ang Eternal Darkness. Banggitin lang daw ng mga ito ang pangalang Kubo Parking Lot, at sila ay hahayaang makapasok ng mga gatekeepers doon. Nagtaka si Zhong Ziming sa kanyang narinig partikular sa special environment na mayroon ang dark planet na ito. Hasambit ng babae, ito raw ay napakabagal, ito ay mamamatay at ngayon palang napansin ng dalawa ang paglaho ng kanilang cultivation. Tumalikod ang babae at nagsimulang humakbang. Idinagdag na ang kanilang starship ay tuluyang mare-recharge sa loob ng 4 na araw, kaya tandaan ng mga itong umalis sa takdang oras, dahil kung hindi kailangan nilang magbayad ng extra para sa docking fees at tuluyan ng umalis. Sinabi ni Chief Lu sa dalawa na ang atmosphere ng Eternal Darkness ay mayroong nakalatag na isang makapangyarihang spell na pansamantalang puwersahang tatanggal sa cultivation ng lahat ng mga bisita at mga superpowers upang mapanatili ang absolute neutrality ng Eternal Darkness, at dahil din sa interference ng spell formation na ito. Iyon ang dahilan kung bakit hindi nakaka-penetrate ang liwanag ng bituin dito at ang buong environment ng Eternal Darkness ay binibigyan lang ng kaunting liwanag sa pamamagitan ng endless lights. Ang tinutukoy ni Chief Lu ay ang mga lumulutang na ito sa ere. Hasambit ni Zhong Ziming isang silent at forced deprivation. Umano'y ang protection spell na ito ay kakaiba. Sinabi ni Miss Zhong Yaoyao na ang bawat lugar ay mayroong sariling unique na set ng survival laws. Idinagdag ni Chen Fan na sa planetary environment na ito ang martial arts auction ay patungkol lang sa physical strength, kailangan nilang gamitin ang kanilang sariling laman at dugo sa pakikipaglaban para sa mga treasures, which is isang interesting din na bagay. Hatugon ni Zhong Ziming. Nagtanong kung pupunta ba sila doon. Sumagot si Chen Fan na oo, wala rin naman silang ibang gagawin kundi ang maghintay rito sa loob ng 4 na araw hanggang sa tuluyan ng ma-refill ang starship. Habang hinihintay ang araw ng martial arts auction ay nag-aliw muna ang 4 sa mga entertainment area ng Eternal Darkness Planet. Hindi ko alam kung anong uri ng aso ito. Nung dumating na ang nakatakdang araw para sa tournament, pagsapit ng gabi ay tumungo na sila sa venue. Sinabi ni Chief Lu sa mga gatekeepers na sila ay nagmula sa Kubo Parking Lot. Nagtanong ang isang guard kung sila ba ay mga cultivators. Ang mga ito raw ay mukhang napaka-delicate nang wala ang kanilang mga cultivation, kaya kung sakaling ang mga ito raw ay dying na, sila ay maaaring mag-apply para sa medical treatment sa loob ng venue, ngunit syempre, iyon ay napakamahal. Tumuloy na sila sa loob at pinagmasdan ng kasalukuyang naglalaban. Maririnig ang pag-chant ng mga tao sa isang kalahok. Umano'y wag itong magpatalo sa isang babae. Sumigaw ang isa na siya ay nakapusta rito kaya ipanalo nito ang laban para sa kanya.
Sinabi ni Chen Fan na mukhang ang setting ng Heavenly Life and Death stage ay na-adapt sa local conditions, tugon ni Chief Lu kailangan nilang maging flexible. Ang proseso dito ay idini-display muna ang mga items na e-auction, at yung sino mang gustong makakuha sa items ay maaaring umakyat at makipaglaban kailangan nilang manalo sa loob ng 3 sunod-sunod upang mapasa kanila ang item. Ang unang aakyat ay maaaring magkaroon ng disadvantage, ngunit madali lang nitong makukuha ang item kung magagawa nitong manalo ng 3 beses na sunod-sunod. Yung mga susunod na aakyat ay maaaring ma-miss ang tsansa, ngunit maaari ring ma-save ng mga ito ang kanilang lakas laban sa ilang mga challengers. Nagtanong si Miss Zhong Yaoyao kung mayroon bang mga item rito na gustong makita ni Immortal Monarch Chen. Sumagot si Chief Lu na wag nitong i-underestimate ang financial power ng Heavenly Life and Death stage. Hasabat ni Zhong Ziming Immortal Monarch Chen kung sakaling mayroon daw itong bagay na gustong makuha rito sabihin lang nito siya ay nakahandang lumaban para rito. Sinabi ni Chen Fan sa magkapatid na ang mga ito ay nanatili lang sa loob ng Ivory Tower sa loob ng mahabang panahon sila ay walang tunay na combat experience. Gayunpaman maaari nilang gamitin ang pagkakataong ito upang i-improve ang kanilang mga sarili. After all walang sino man ang makakagarantiya sa mahabang landas ng immortalidad sa hinaharap. Maaaring sila'y hindi na makatagpo pa ng ganitong pagkakataon at kapag sila ay walang experience, maaari silang mamatay. Hinirang na panalo ang babae sa nangyayaring laban. Ini-announce ng host na ang susunod na auction item ay isang unknown na broken blade. Hasambit ni Chen Fan sa kanyang isip nang makita ang item mukhang ang putol na piraso raw ng blade na ito ay mayroong parehong origin sa kanyang immortal blade. Sinabi niya kay Zhong Ziming na tumungo ito doon at mag-sign up para sa kanya na siyang nagpa-flinch kay Zhong Ziming. Ano saad niya Immortal Monarch? Ano binibigyan daw ba siya nito ng free ride? Sino raw ba ang magkakaroon ng interest sa piraso ng bakal na iyon? Ni mayroon daw ba siyang makakalaban para sa putol na bakal na iyon? Ngunit sumagot lang si Chen Fan na ang masasabi niya lang ay wag itong mamamatay sa ring dahil ang iyong kaluluwa ay hindi mape-preserve sa planetang ito na nangangahulugang hindi niya ito mare-revive. Sinabi ni Miss Zhong Yaoyao sa kanyang kapatid na sinabi na ng Immortal Monarch na tumungo doon kaya umalis na ito at tumigil na sa kakadada. Tumayo si Zhong Ziming Immortal Monarch Chen nagbibiro ito hindi raw ba, at tumungo na sa ring. Sa ibaba ay sinabi ng isang babae na mag-register muna ito rito, at sinabi naman ng isa pa na ito ay isang cultivator na mayroong matalas na mata. Ipinaliwanag ng isa ang rules at pinapili mula sa 4 na posisyon. Ang una ang pinili ni Zhong Ziming. Alright, sambit ng dalawa. Obviously kadalasan hindi raw pinipili ng mga cultivators na maunang lumaban. Idinagdag na ang registration ay natapos na, tatawagan niya na lang ito mamaya. Umano'y sa queue na ito ay mayroong 124 na mga challengers. Gayunpaman wag itong matakot dahil ang kailangan lang nito ay ang manalo ng 3 beses na sunod-sunod. Nabigla si Zhong Ziming sa bilang ng mga kalahok na patanong kung papaano ito naging posible, at makalipas nga ang ilang sandali ay pinaakyat na siya sa stage. Napasabi sa kanyang isip na ito ay mayroon lang 2 posibilidad at ang isa dun ay hindi na tinitingnan ng mahigit sa 100 mga kalahok na ito ang item ang gusto lang nila ay ang i-refine ang kanilang katawan. At ang pangalawang posibilidad ang mahigit sa 100 mga taong ito kalakip na ang Immortal Monarch na diskubre na ang item na ito ay isang treasure na mayroong sapat na value at hindi niya ito magawang ma-detect, na nangangahulugang sa lahat ng mga narito siya ay ang pinakamahina. Hahasambit ng isang matanda pag-akyat sa stage. Umano'y talagang siniswerte raw ang matandang ito. Tingnan mo naman daw ang itsura ng isang ito, body shape at physique, mukhang ito raw ay napaka-novice na kailanman ay hindi pa nasusubukang e-train ang kanyang laman. Idinagdag ng matanda na kapag inamin nito ang pagkatalo hindi niya ito gagalawin at makakalabas ito rito ng hindi nasasaktan. Hindi umimik saglit si Zhong Ziming. Napasabi sa kanyang isip na no wonder na sinabi sa kanya kanina ni Immortal Monarch Chen na wag mamamatay sa ring, ang kataga nito ay talagang unquestionable. Hapatanong na tugon niya sa matanda sino ang aamin ng pagkatalo. Sumugod ito rito kung ayaw nito. Sinabi ni Miss Zhong Yaoyao kay Chen Fan na gusto niya ring lumaban ngunit tumayo lang si Chen Fan at nagsabing ang round na ito ay hindi para sa kanya. Wag itong mag-alala, nandito naman siya. Agad na nagpalista sa pinakamalapit na queue.
Sumugod ang matanda tumilapon sa ere si Zhong Ziming na gawang makalan sa kanyang dalawang paa at sumugod, nag-slide sa sahig inatake sa bandang paa ang matanda. Hasambit ni Chen Fan si Zhong Ziming raw ay natututo ng napakabilis, ito ay galak ng pag-raise sa isang apprentice pakiramdam mo ikaw ay isang ama. Sayang lang at hindi siya nagkaroon ng pagkakataon noon na is-supervise si Shu at yung iba pa gayon paman babawi siya sa mga yun pagbalik niya at paghawi ng shot makikitang tumilapon ang matanda sinabi ni Zhong Ziming na ang pangunahing rason sa pagkabigo nito ay ang pagiging reckless. Thus siya ang ini-announce na panalo sa unang laban at umano'y ang susunod na laban ay gaganapin 5 minuto mula ngayon. Naupo muna si Zhong Ziming 5 minuto sambit niya sa kanyang isip sa patanong na tono. Sa environment na ito na walang anumang spiritual chi at maging ang mga pills ay hindi rin nagkakaroon ng epekto, kahit nga raw 5 araw mukhang hindi pa siya tuluyang makaka-recover. Alas mukhang mabibigo niya raw ang expectations ni Immortal Monarch Chen sa kanya rito. Kailangan niyang sumuko hindi niya na kailangang maglaan pa ng stupid effort baka mamatay pa siya gayon paman na bigla siya nang makitang umakyat sa ring si Chen Fan. Come on bungad ni Chen Fan tuturuan niya raw ito ng 2 moves. Okay tugon ni Zhong Ziming sabay imit ng pilit ng ngiti kung ganun gagawin niya raw ang kanyang best at agad na sumugod. Makalipas ang ilang sandali ay makikitang si Zhong Ziming ay nakaupo na sa gitna ni Miss Zhong Yaoyao at Chief Lu na balot ng bandahe ang buong katawan. Hasaad niya mukhang si Immortal Monarch Chen daw pala ay mas malakas pa kaysa dun sa matandang nakalaban niya. Idiot tugon ni Miss Zhong Yaoyao talaga raw bang iniisip nitong magagawa nitong makipagsabayan kay Immortal Monarch Chen ngayong nawala na ang agwat sa pagitan ng kanilang cultivation level, hindi tugon ni Zhong Ziming umano'y sinabi sa kanya ng Immortal Monarch na tuturuan siya nito ng 2 moves. Well sabat ni Chief Lu since ito raw ay nagkaroon na ng pagkakataong mabugbog ng Immortal Monarch, malamang marami raw itong natutunan. Paghawi ng shot sa ring ay makikitang napabagsak na ni Chen Fan ang isa pang kalahok. Wow sambit ng mga tao ang isang ito raw ay mukha lang mahina ngunit ito pala ay isang mahusay na fighter 2 panalong magkasunod na, malamang maya-maya lang magiging 3 na ito, nang biglang umakyat na sa ring ang susunod na challenger. Chen Fan sambit nito what a surprise sila ay nagkitang muli, mapag-aalamang ito pala ay walang iba kundi ang pinsan ni Ranran na si Zhang Feifei. Hatugon ni Chen Fan nagkitang muli nagtanong kung ano ang ibig nitong sabihin bakit kilala niya raw ba ito, nagpakilala si Feifei ano hindi raw ba siya nito naaalala, hindi tugon ni Chen Fan ang isang nobody ay hindi worthy na maalala niya ni ito nga raw ay hindi dumaan sa bintana ng kanyang mga mata sa simula pa lang, kaya ito raw ay hindi qualified na sabihing nakalimutan. Hasambit ni Feifei sabay perform ng fighting stance kung ganun sa pagkakataong ito ipapaalala niya rito kung sino siya. Sumugod na pasabi sa kanyang isip na narinig niyang ito ay nagtagumpay sa pagrepel sa puwersa ng 7 greatest sects doon sa Earth ngunit iyon ay dahil sa special environment na mayroon ng mga abandoned star realms na nagre-restrict sa entry ng mga great cultivators, inexploit lang nito ang loophole upang manalo. Ngunit ngayong sila ay nagkitang muli ito ay ang perpektong pagkakataon upang i-verify ang resulta ng mga itinuro sa kanya ng kanyang guro sa nagdaang mga taon. Ang itinuro sa kanya ng kanyang guro upang makapasok sa Taoism sa pamamagitan ng physical cultivation, kung walang chi walang techniques walang treasure walang silbi ang taong ito, gayon pa man ang tatama na ang kanyang suntok, napakadali lang itong sinalo ni Chen Fan gamit ang isang kamay. Hasambit ng ating bida hindi na nito kailangang maging maawain pa ibuhos na raw nito ang kanyang buong lakas. Makikita ang pagkabigla ni Feifei umano'y 80% raw ng kanyang lakas ang ginamit niya sa atakeng iyon ngunit ni hindi man lang ito nasaktan, nakapagdesisyong umatras muna saglit. Sinabi ni Chen Fan na since kiniklaim nitong sila ay magkakilala para sa kapakanan ni Ranran bibigyan niya ito ng 2 pang moves come on sumugod na ito. Kung ganun sigaw ni Feifei agad na tumalon magpapakawalan ng sipa ngunit tinayuan lang siya ni Chen Fan nagpatama ng sadya, si Feifei pa ang tumilapon. Hindi ako naniniwala paulit-ulit na inulit-ulit ni Feifei na siya ay hindi naniniwala ito raw ay mas matanda lang ng ilang taon sa kanya kaya paanong mas malakas pa rin ito sa kanya kahit nang walang chi at techniques. Tumayo at idinagdag na bibigyan pa naman siya nito ng isa pang move hindi raw ba? Well tugon ni Chen Fan ngunit pagkatapos ng pangatlong move ay hindi niya na ito bibigyan pa ng chance na sumuko.
Alam ko, tugon ni Feifei, ngunit hindi niya raw alam kung sino ang susuko. Nag-flex ng muscle at nagsabing since ito ang kahilingan nito, wag niya itong pagsisihan. Agad na umatake gamit ang kanyang buong lakas, gayunpaman sa muling pagkakataon. Nagawa itong masalaw ni Chen Fan gamit ang isang kamay. Tapos na ang free move sa ad niya, ngayon turn niya na, hindi sambit ni Feifei ito raw ay hindi maaari at gagawa na sana ng move si Chen Fan, nang biglang maririnig ang isang boses na kiusap na wag nitong ituloy, alam niya kung nasaan si Anya. Anong sinabi mo, lingon ni Chen Fan, at mapag-aalamang ang boses pala ay nagmula sa master ni Jiang Feifei. Sinabihan si Chen Fan na ito ay umalis sa abandoned Star Realm upang hanapin ang kanyang mga kaibigan at pamilya, tama raw ba? Sinabi ng babae na pakiusap, bumaba ito sa stage, ngayon din wag itong mag-interfere sa tournament, nagtawag ng security. Ngunit hindi ito pinansin ng master. Sinabihan si Chen Fan na kahit na mayroon pa itong mga makapangyarihang techniques na makakatulong sa kanya upang mahanap ang kanyang family, hindi nito mahahanap si Anya, kaya spare daw nito ang buhay ng kanyang disciple at sasabihin niya rito ang kinaroroonan ni Anya, kaya agad na binigyan ng chop sa batok ni Chen Fan si Feifei na siyang naging dahilan upang ito ay mawalan ng malay, ibinalik sa kanyang master at siya ay ang hinirang na panalo. Mula doon ay mayroong inabot ang isa sa mga administrator ng arena. Sinabihan si Chen Fan na pagkatapos nitong umalis sa silid na ito, ipakita lang nito ang card na ito upang maklaim ang kanyang premyo. Pinulot ito ni Chen Fan at agad na lumingon sa master, ngayon turn na raw nito. Sinabi ng master na sa ibang lugar na lang sila mag-usap.